ibibigay sa atin, yung pagpapagaling sa ating karamdaman ng kasalanan. At sa umagang ito po, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Kung buksan niyo po ang inyong mga Bible, in Isaiah 53, yung kung binasa natin po kanina, in Isaiah 53. Now, Isaiah 53, sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Panginoon, balikan lamang po natin. Tayo po ay nag-aaral ng paano ba yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Naalala niyo po ba, last week na pinag-aaralan natin, kung paano yung pinamalas ng Panginoon ang resulta ng justification by faith. Now, may umaga po pag-aaralan natin, sino ba yung Kristo ng Bible? Sino ba yung Messiah or Kristo ng Bible? Tandaan niyo po, especially sa mga kabataan, hindi po yung nakikita niyo. Halimbawa, every January, yung pong ipinaparada sa Quiapo, hindi po yun yung Kristo ng Bible. Hindi po yung Nazareno ang Kristo po ng Bible. Doon po sa amin, merong sikat sa amin yung Santo Niño. Pero hindi din po yung Kristo po yun ng Bible. Hindi din ang Kristo ng Bible yung mahabang buhok na nakikita natin sa mga pelikula. Hindi po yun yung Kristo ng Bible. At tandaan niyo po, especially sa inyo pong mga kabataan, ang mundo pong ito, marami silang itinuturing na Kristo, pero yun po ay mga maling Kristo, mga bulaang Kristo. Ngayon pong umaga, pag-aaralan natin, sino ba yung Kristo ng Biblia? At isa pong nakakalungkot na kalalagayan sa maraming tao po sa ating panahon, maraming pong tao hindi alam, hindi kilala ang Kristo po ng Biblia. Marami nagsasabi na ay ang Kristo ng Bible, siya yung mahal ako, hindi kailanman ako tatapon sa impyerno. Pero especially po yung kung sa mga western countries, sa Amerika, sa England, sa Australia, yung mga nasa western countries, meron po tinatawag na Kristo sila na kailanman hindi sila ihuhusgahan, kailanman hindi sila paparusahan. Pero pag tinignan niyo po ang Bible, ang Kristo po ng Bible, siya po ang tao, siya po yung Diyos, na lahat po ng tao ay magsusulit sa Kanya. Huhusgahan po tayo ng ating Panginoong Kristo. Now, pero sa umagang ito, sa ating pong pag-aaral, titingnan natin po yung isang aspeto po ng Kristo ng Bible, the Messiah, yung kanyang pagdurusa. Ang Messiah ay lingwahe po ng Hebreo na ang ibig sabihin din po sa English or sa Tagalog ay Christ or Kristo. Diba, naalala niyo po na ang Panginoong Kristo ay tinatawag natin Jesu Kristo. Ang ibig sabihin po ng Kristo ay sa Greek word po ay Kristo, pero ang kahulugan po ng Kristo sa Hebreo ay Messiah. The suffering Messiah ang pag-aaralan po natin. At wala pong passage in the Bible na makikita po kayo na magpapaliwanag ano po ang naranasan ng ating Panginoong Kristo sa krus po ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, maliban sa Isaiah 53. Now, ito pong Isaiah 53, ito po'y propesiya. Ibig sabihin ng propesiya po ay ito po'y hula. Hindi pa man nagaganap po ang kapanganakan ng Panginoong Kristo, nakita na po ni Propeta Isaiah 700 years before ipanganak ang Panginoong Kristo, yung pong kaganapan na pagdadanasan po ng ating Panginoong Kristo. Now, isa-isahin natin po yung bawat passage ng Isaiah 53. Itingnan natin ano ba yung naranasan ng ating Panginoong Kristo. Sino ba yung tunay na Kristo ng Bible? At dito natin makikita na in Isaiah 53, the suffering Messiah, yung Kristo na nagdusa. Titingnan natin, bakit siya nagdusa? Anong dahilan bakit siya nagdusa? Yung pong pag-aaralan natin sa umagang ito. Now, in Isaiah 53, kung kayo po ay nasa inyong mga Bible, tingnan niyo po, ang sabi dito ni Prophet Isaiah, sabi dito ni Prophet Isaiah, in verse number 1, who had believed our report? Sino naniwala sa aming mensahe, sa aming kapahayagan? And to whom is the arm of the Lord revealed? Now, yung arm of the Lord na binabanggit po dito in verse number 1, ito po yung kapangyarihan po ng Diyos Ama, the Jehovah God. Meron pong kapangyarihan ang ating Diyos na binabanggit po dito. Ang sabi doon, kanino ipinahayag ang kapangyarihan ng Panginoon? Now,
Anong klaseng kapangyarihan ang tinutukoy ko dito? Ito ba yung kapangyarihan ng Diyos na magpagaling? Ito ba yung kapangyarihan ng Diyos na maglikha ng bagay? Tandaan niyo po, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nalikha po sa pamamagitan ng ating Panginoon. Meron po tayong tagapaglikha. At yun po ay pagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos. Pero anong klaseng kapangyarihan yung tinutukoy ko dito ni Prophet Isaiah? Ito po yung kapangyarihan ng Panginoon na magligtas ng isang makasalanang tao. Dito po yung arm of the Lord or the strength of God, the power of God, the power of God, ang tinutukoy po dito na kapangyarihan o lakas ng Panginoon. Hindi po ito yung lakas na kaya niyang malikha, kaya niyang magpalindol, kaya niyang magkontrolin ang mundo po ito. Hindi po. Yung power, the arm of the Lord, yung tinutukoy po dito, the strength of the Lord, is yung kanyang kakayanan na magligtas ng isang taong makasalanan. Kung mapapansin niyo po, sa krus po ng Kalbaryo, tingnan niyo po, sa krus po ng Kalbaryo, ginawa ng Diyos na posible na ma-satisfy ang batas na kanyang ibinigay, at the same time, kaya din niyang magligtas ng isang makasalanan. Yun po yung tinutukoy dito ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa krus po ng Kalbaryo, nasunod po ang batas na ibinigay ng Panginoon. Naalala niyo po ba sa mga previous discussion natin? Ang batas po ay nagre-require ng kabayaran. At ang kabayaran po ng kasalanan na ginawa ng bawat tao ay kamatayan. And sabi din ng Bible, kung walang pagdanang ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. At kung mapapansin niyo po, sa krus po ng Kalbaryo, yung nire-require po ng batas na kabayaran ng kasalanan, yung po ay na-meet ng Panginoong Kristo. At the same time, sa krus po ng Kalbaryo, ipinamalas ng Panginoon ang pagliligtas niya sa bawat tao. Na pwede maranasan ng bawat tao. Yun po yung kapangyarihan na tinutukoy dito ni Prophet Isaiah. And to whom is the arm of the Lord revealed? Kanino ipinahayag yung kapangyarihan ng Panginoon? Now, in verse number 2, now, dito po in-explain ni Prophet Isaiah ang ating pong Panginoong Kristo. Verse number 2, for he shall grow up before him as a tender plant. Hinalintunan po dito ang Panginoong Kristo na para siyang tender plant. Yung parang nakakita na ba kayo ng bata na bagong panganak na hindi mo pwedeng basta-basta bubuhatin ng batang bagong silang. Kasi napaka-sensitive pa. Hinalintunan dito ni Prophet Isaiah ang ating Panginoong Kristo sa harapan ng Diyos Ama, sa harapan ni Jehovah God, na para siyang tender plant. Maamong yung kumbaga parang tender na halaman. Naalala niyo po ba ilang beses sinabi ng Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo during His baptism and during His transfiguration, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Yung po sinasabi dito ni Prophet Isaiah, na ang ating Panginoong Kristo sa harapan ng Diyos Ama ay para siyang tender halaman. Yung sa Tagalog, hindi ko alam sa Tagalog yan. Pero yung para siyang sanggol na bagong sila na napaka-tender, parang ganun po. Masela. Hindi siya masela yung word na tender, pero parang ganun. So, sa harapan ng Diyos Ama, para siyang tender plant. Sabi ni Prophet Isaiah, na ano pa po kasunod dito? Ng verse number 2, and as a root out of a dry ground. Para siyang isang ugat na nabuhay sa isang tuyong lupa. Now, titingnan niyo po, posible ba na mayroong isang halaman na tumubo sa isang tuyong lupa? Kayo ba'y nakapag-try na magtanim? Sino-sino nakapag-try na magtanim sa school, di ba? Nagtanim kayo ng munggo. Pagkatapos nyo itanim, anong dapat nyo gawin? Didiligan. Pag hindi nyo diniligan, mamatay siya. Now, dito hinilintunan ni Prophet Isaiah ang kapanganakan ng Panginoong Kristo na isang milagro. Kasi imposible na yung mustasang itananim ninyo ay magkakaugat kapag hindi nyo diniligan, di ba? Di ba sa school, hindi mabubuhay yung munggo. Magkagayindin, ang tinutukoy dito ni Prophet Isaiah ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Pinanganak siya sa pamamagitan ng isang birhen. That's a miracle.
Milagro po ng isang tao po ay ipanganak mula sa isang birhen. At dito din natin makikita yung ibig sabihin din po dito na ang Panginoong Kristo ay katulad ng isang ugat na nagbuhay sa isang tuyong lupa is yung pagiging Diyos at pagiging tao po ng ating Panginoong Kristo. Now, tandaan niyo po mga kabataan, ang ating Panginoong Kristo po ay 100% Diyos at 100% tao. Nung ang ating Panginoong Kristo po ay nabuhay sa mundo po ito, hindi nawala ang pagiging Diyos. Hindi niya binitaw, hindi nawala ang pagiging Diyos. At makikita niyo po yan sa bawat ginawa niya. Tanging Diyos lamang po, meron kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Tanging Diyos lamang po, meron kapangyarihan ang kontrolin ang unos. Yung po'y pagpapakita ng pagiging Diyos ng Panginoong Kristo. At kung tinutukoy po dito ni Prophet Isaiah as a root out of dry ground, yung kapanganakan ng Panginoong Kristo, it's a miracle. It's a miracle. Now, ang sabi po doon ni Prophet Isaiah in verse number 2, He had no form nor comeliness, and when we shall see Him, there's no beauty that we should desire Him. Dito po in-explain ni Prophet Isaiah, ano po yung itsura ng ating Panginoong Kristo? Outward appearance. Hindi mo siya mapapagkamalang Messiah. Hindi mo siya mapapagkamalang tagapagligtas kapag tinignan mo siya. At kung titingnan natin yung buhay po ng ating Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo po ipinanganak sa isang sabsaban lamang. Siya po anak ng isang karpintero. Ano ba ang buhay ng isang karpintero ng panahon na hindi po marangya, hindi po majestic, hindi po mayaman. At dito natin makikita ano yung outward appearance ng Panginoong Kristo. Kaya nga, ang mga Hudyo ng panahon ng Panginoong Kristo, hindi sila maniwala na ito ang Messiah na aming hinihintay. Dahil ang mga Hudyo po, ng panahon ng Panginoong Kristo, hanggang sa ngayon, naghihintay sila ng pagdadating ng Messiah na majestic. Na nakikita nila, wait, ito ba ang Messiah? Pero, kung explain ni Isaiah, na wala kang makikita ang kagandahan sa kanya. Para siyang normal na citizen ng Israel ng panahon na yun. I don't know kung siya'y matangkad, I don't know kung siya'y matangos, I don't know, hindi niya pwede explain ng Bible. Pero ang isang makikita natin sa itsura ng ating Panginoong Kristo, of course, hindi po mahaba ang buhok ng ating Panginoong Kristo. That's one thing po, especially sa mga kabataan na nakikita niyo sa mga picture, yung isang kasinungalingan dahil never pong kukontrahin ng Panginoon ang kanyang salita. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, sa isang lalaki na mayroong mahabang buhok, yung po ay kahihiyan. Yung po ay kahihiyan. And one thing, pero makikita natin, dito po sa verse number 2, wala kang makikitang walang magandang itsura ang Panginoong Kristo. Kung naghihintay kayo ng Messiah na parang mala pangpelikula, hindi mo makikita yun sa Panginoong Kristo. There's no beauty, there's no form, there's no comeliness sa Panginoong Kristo. At sabi pa doon, and when we shall see Him, pagka namasdan mo siya, ay wala kang makikitang kagandahan sa Kanya. Para lang siyang normal na tao. Now, verse number 3, basahin po natin yung sabay-sabay. Sige po, participate po tayo. Verse number 3, ready? Read. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted in grief, and we had for our faces from Him. He was despised, and we esteemed Him not. Now, ito po'y napakahalaga. Sabi doon, verse number 3, He is despised and rejected of men. Kung mababasa niyo po sa gospel accounts ang naranasan po ng ating Panginoong Kristo, siya po'y hinamang po ng mga tao. Siya po'y kung paano hamakin ng mga Hudyo ng panahon po niya. Hindi lamang po doon. Hindi po siya tinanggap ng mga tao. He is despised and rejected of men. Ito pong katotohanan ng verse number 3 na He is despised and rejected of man, ito hindi lamang po nangyari nung nabuhay po ang ating Panginoong Kristo. Hanggang sa ngayon po, this prophecy is being fulfilled. Sa ating pong panahon, halimbawa, sa isang basketball game. Halimbawa, merong tumayo doon na magsasabi, pwede ba, bago tayo mag-start ng ating laro sa ating basketball, pwede bang banggitin ko lamang ang ating Panginoong Kristo?
Can you imagine anong magiging eksena nun? Anong klaseng kaguluhan ang mangyayari nun? Kung halimbawa, isang Kristiyano mananampalataya magsasabi, oh wait, bago tayo maglaro ng basketball game, imagine nyo, maraming tao. Halimbawa, dyan sa Araneta Coliseum, halimbawa, bago tayo magsimula, sabihin ko lamang sa inyo ang Panginoong Kristo ng Bible. Can you imagine anong klaseng kaguluhan ang sasabihin ng mga tao? Baka sabihin ng mga tao, lumayas ka dyan, magsimula ng laro. Huwag kang maging abala. Hanggang sa ngayon, ang mga tao, nire-reject ang ating Panginoong Kristo. Hanggang sa ngayon, hindi binibigyan ng kahalaga ang ating Panginoong Kristo. This prophecy, hindi lamang ito nangyari ng panahon ng Panginoong Kristo nung siya hindi tinanggap. He came to His own and His own received not. Hanggang sa ngayon po, ito'y a fulfillment ng prophecy. Kung paano ang mga tao right now, can you imagine na sasabihin mo sa mga tao, ay, punta naman kayo sa simbahan, attend naman kayo ng simbahan namin. Kasi pag-aaralan natin ang Panginoong Kristo. Now, anong gagawin ng mga tao? Mas uunahin pa nila ang maraming bagay kaysa sa Panginoong Kristo. That's the reality po ng ating panahon. That's the reality ng ating panahon. He is despised and rejected of men. Ano pa po ang sabi ni Prophet Isaiah? A man of sorrows and acquainted with grief. A man of sorrow. Ang ating Panginoong Kristo po is a man of sorrow. Kung maaalala niyo po ang naranasang agony po ng ating Panginoong Kristo sa Garden of Gethsemane, kanina po, inawit natin kanina, alam niyo po ba dahil sa kalungkutan na naranasan po ng Panginoong Kristo, can you imagine na babatahin niya ang kasalanan po ng lahat ng tao sa mundo ito? Kung babasahin niyo po sa Book of Luke, meron pong anghel na bumaba sa kalangitan para lamang i-comfort ang ating Panginoong Kristo dahil sa tindi ng kalungkutan na naranasan ng Panginoong Kristo sa Garden of Gethsemane. A man of sorrow. Yung sabi nga ng awitin na inawit natin kanina, yung My Savior's Love, hindi po yung kalungkutan po na yun, hindi po dahil takot siya, tandaan niyo po, hindi dahil takot ang Panginoong Kristo na mabugbog. Hindi dahil takot ang ating Panginoong Kristo na ipako sa krus. Ang kalungkutan po na naranasan ng Panginoong Kristo, ito po'y dahilan dahil babatahin po niya ang husgado ng Panginoon. Babatahin po ng Panginoong Kristo ang kasalanan po ng sanlibutan. At ang Panginoong Kristo po ang makakaranas po ng kaparusahan ng Panginoon. Sabi doon, a man of sorrow and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from Him. Parang ayaw na ayaw. Sabi nung ni Prophet Isaiah, parang siyang Panginoong Kristo nung nakapako sa krus. Parang siyang isang tao na parang ayaw mong titigan. Nakakita na ba kayo ng may isang tao na may sakit? Halimbawa, nakakita na ba kayo ng tao may sakit sa ospital? Halimbawa, yung kapitbahay nyo na merong sakit na parang nakakahawang sakit. Na parang, wait, parang ayokong tingnan yan. Nakakasuyang tingnan, parang nakakadiring tingnan yung tao na yun dahil meron siyang sakit. Ganun po sinabi ni Prophet Isaiah ang Panginoong Kristo. Na hindi mo kayang titigan ang ating Panginoong Kristo. Parang itinatago mo ang iyong mga mukha na natitigan ng ating Panginoong Kristo. At ang sabi pa dito, verse number 3, He was despised and we esteemed Him not. Sabi ng Panginoon ni Prophet Isaiah, ang mga tao, hinalintulad ng ating Panginoong Kristo na walang halaga, walang kwenta. At yan po ay fulfillment pa rin sa ating panahon. Tingnan niyo po ang mga tao sa panahon natin ngayon. Parang tinitingnan nila na ang Panginoong Kristo ay walang kwentang tao lamang, walang kwentang Diyos. Ang tao po right now, nung panahon ng Panginoong Kristo, yung verse number 3, it was fulfilled 2,000 years ago and it's still being fulfilled sa ating panahon. Hanggang sa ngayon po, ang mga tao, they despise and reject ang ating Panginoong Kristo. Pero tandaan niyo po, yung pong rejection po ng tao sa ating Panginoong Kristo ay panandalian lamang. Dahil darating po yung panahon that every knee would bow sa ating Panginoong Kristo. Lahat po ng tao ay luluhod sa ating Panginoong Kristo, especially po sa Great White Throne Judgment. Hindi na po nila marireject ang ating Panginoong Kristo. Now, that's verse number 3. Now, verse number 4, basahin po natin ulit. Verse number 4. Nandiyan na po kayo? Ready?
Read. Surely He had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Ang sabi din ni Prophet Isaiah, surely, makikita niyo po yung emphasis ng katotohanan ng verse number 4. Surely, He had borne our griefs. Binata niya ang ating mga, actually yung griefs dito sa Tagalog, ito po yung translated sa karamdaman. Pero yung tinutukoy po dito, wala pong malubhang sakit ang ating Panginoong Kristo. Pero tinutukoy po dito, referring po sa suffering na naranasan po ng Panginoong Kristo sa Kalbaryo. Sabi doon, He had borne our griefs. Ibig sabihin, dapat tayo pala ang magbata ng suffering na naranasan natin ng Panginoong Kristo. Dapat tayo yung magdusa. Dapat tayo yung makaranas ng pagpapako, ng kamatayan. Pero ang Panginoong Kristo po ang bumata po nun. At ang sabi doon, and carried our sorrows. Siya po ang bumuhat ng ating mga kalungkutan. Ang one thing po na makikita niyo po, ang kasalanan po ay nagdudulot ng kalungkutan. That's the reality po sa inyong mga kabataan. Ang kasalanan, tandaan niyo po, ang kasalanan ay laging maganda siya sa umpisa, pero panandalian lamang ang kasayahan na ibibigay sa inyo ng kasalanan. That's the truth. Pero ang katotohanan ng kasalanan po ay nagbibigay ng kalungkutan. Can you imagine yung I don't know, recently nakita ko lamang ang daming yung trial ni John Depp, tama ba? Johnny Depp at yung kanyang asawa. Can you imagine na kahit mayaman sila, kahit maraming pera sila, kahit nagagawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin, kaya nilang bilhin ang lahat ng gusto nila, pero ang kanilang pamilya ay sira. Can you imagine that? Pinag-aawayan ngayon kung yung kanila. I don't know the whole story. I don't want to immerse myself sa mga ganung bagay. Pero yung dati niyang asawa, pinagtatalunan pa nila. Ganun po ang kasalanan. Kasalanan po ay nagbibigay ng kalungkutan. Pero dito sa verse number 4, yung kalungkutan ng kasalanan ay binata ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng verse number 4, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Ang sabi dito ni Prophet Isaiah, tayong mga tao, sinasabi natin na, nararapat lamang sa Panginoong Kristo. Yan, naalala niyo po ba sa krus ng Kalbaryo kung paano po hinamang ng mga Pariseyo ang Panginoong Kristo? Ang sabi ng mga Pariseyo, kung siya nga ang tunay na Diyos, kung siya nga yung nagsasabi ng katotohanan, bakit hindi siya bumaba? At kami mananampalataya sa Kanya. Naalala niyo ba yung isang magnanakaw? Na ang sabi ng magnanakaw, Jesus, bumaba ka dyan at iligtas mo din ako. Akala ko ba ikaw ay Diyos? Akala ko ba ikaw ang Panginoon? Bakit hindi ka makababa sa krus? Ano ba yung sabi ng mga tao yan? Nararapat sa iyo na nakapako ko nga dyan. Dahil sa iyong mga blasphemy na ginawa. Yan po yung sinasabi dito na inisip natin siya nararapat na parusahan siya ng Diyos. Dapat lamang na ipako siya. Pero hindi po. Ang Panginoong Kristo po ay napako at nabata ang kaparusahan ng Diyos. Ang krus po ng Kalbaryo dahil sa ating pong mga kasalanan. Now, verse number 5, basahin din natin. Ready? Read. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Siya'y nasugatan dahil sa ating bawat paglabag. Siya ay binugbog o pinagmalupitan dahil sa ating mga kaliguan. At yung kaparusahan ng kapayapaan ay ipinataw sa Kanya. Ibig sabihin nun, upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan before God. Naalala niyo po ba yung lesson ng reconciliation? Tayo po ay kaaway ng Diyos, pero dahil sa ating Panginoong Kristo, dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, sa krus po ng Kalbaryo, pwede tayong magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon. Now, tinutukoy po dito ni Prophet Isaiah, yung pong bawat suntok, yung bawat tadya, yung bawat latigo po na naranasan po ng Panginoong Kristo sa kamay po ng mga Roman soldier, sa kamay ng mga Hudyo,
Yun po ay dahilan ng ating bawat kasalanan. Naalala ko, kung pag-aaralan niyo po yung latigo ng mga sundalo Romano that time, yung latigo po yung the word scourge na ginamit ng Bible na explanation sa pagpapalupit sa ating Panginoong Kristo. Yung latigo po na pinangahampas po ng mga Roman soldier, meron po yung hook na bakal. Na nakita na ba kayong bakal na nakahook, nakaganyan? Na ang purpose po noon, kapag meron silang hahampasin sa likod na tao, yung hook po'y kakalwit sa balat ng tao, at pag hinila na yun, tanggal ang balat. Yan po ang weapon ng mga Roman soldiers na naranasan ng Panginoong Kristo. Can you imagine na hindi lang po noon, sa blasphemy ng mga Roman soldiers na ginawa sa ating Panginoong Kristo, ginawa pa siya ng koronang tinik. Diba? Binlasphemy nila ang Panginoong Kristo na nagsasabi ka na ikaw yung hari, o ito yung koronang tinik. Ito yung robe, purple robe. Can you imagine yung suga? Yung pagdudura sa ating Panginoong Kristo? Yan po lahat ay naranasan ng Panginoong Kristo. Sabi ni Prophet Isaiah, dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, for our transgression and our iniquity. Dahil tandaan niyo po, ang kasalanan mo ay dapat pagbayaran. Dahil kung naalala niyo po sa ating previous lesson, hindi po pwedeng bitawan ng Diyos na matuwid ang kanyang justisya. Kaya sabi ng justisya ng Panginoon, kailangan mayroong magbayad. Pero ang nagbayad po ay dapat tayo, pero ang ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo. Kung pag-aaralan niyo po yung mga eksena nung pinako po ang Panginoong Kristo, sa tindi po ng hubog na naranasan ng Panginoong Kristo sa mga Roman soldiers, hindi niya na kayang buhatin ang isang krus. Naalala niyo ba yung habang naglalakad ang Panginoong Kristo, hindi niya na kayang buhatin? That's the suffering na naranasan ng ating Panginoong Kristo. Yung gulpe, yung suntok, yung tadyak, lahat po ng iyon. At ang sabi ko doon, yung bawat latay, and with His stripes, we are healed. Doon po tayo pwede bumalik. Now, i-explain natin yung further yung verse number 5. Now, verse 6. Basahin po natin ang verse number 6. Nandiyan po kayo? Ready? Read. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Sabi ni Prophet Isaiah, para tayong mga tupa na hindi sumusunod sa kanilang ama. And that's the reality. Tandaan niyo po, ang tao po ay nilikha ng Panginoon upang luwalhatiin siya. Pero ang tao po ay hindi po yung ginagawa. Ang tao po, especially sa mga kabataan, hindi po tayo nilikha ng Panginoon upang tayo ang masunod sa ating buhay. At yan po ang problema sa makasalanan ng tao. Akala natin tayo yung Diyos ng ating buhay. Pero ang sabi ng Bible, kung pag-aaralan niyo po yung Bible in the book of Revelation, the reason kung bakit nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay ay para sa kanyang kaluwalhatian. Pero sabi ni Prophet Isaiah, para tayong mga tupa na ginagawa natin ang lahat ng gusto natin. Tayo ay parang mga tupa na kung ano yung gusto natin, yun ang masusunod. And that's the pop culture na itinuturo po ng ating panahon. Na kailangan mo mahalin ang iyong sarili, hindi po. The reason kung bakit ka nilikha ng Panginoon ay upang mahalin ng buong puso ang Panginoon kung manilikha. Pero dito sabi ni Prophet Isaiah, hindi natin nagawa lahat yan. Walang tao po ang naghanap sa Diyos. Wala pong tao ang nagmahal sa Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Wala po. Anong sabi ng verse number 6? Sabi doon, and the Lord had laid on Him the iniquity of us all. The Jehovah God, ang Diyos Ama, ipinataw sa Panginoong Kristo ang kasalanan nating lahat. Yan po ang naranasan ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung kasalanan unang ginawa ni Eva at Adan, hanggang sa huling kasalanan na gagawin ng huling tao, lahat po ng yun ay naipataw sa ating Panginoong Kristo.
Ang sabi ng verse number 7, basahin natin. Ready? Read. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearer is dumb, so he opened not his mouth. Hanggang verse 9 na po. Verse 8 and 9. Ready? Read. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any sin in his mouth. Now, in-explain dito ni Prophet Isaiah, ano po yung naranasan ng Panginoong Kristo na para siyang isang tupa na dinala sa katayan ng tupa. Ang isa pong ma-observe niyo po sa isang tupa, the behavior ng isang sheep. Kapag siya po ay papatayin o papaslagin o gagawin mo ng sasaktan ng isang tupa, hindi po siya naganti. Hindi siya katulad ng baboy. Nakakita na ba kayo ng kinakatay na baboy? Na kapag kinatay mo yung baboy, parang tatadyakan ka ng baboy eh. Talagang pag ikaw yung nadoon, talagang manlalaban siya. Pero ang isang tupa po, hindi. Ang isang tupa, wala siyang kamuang iiyak lang yung tupa, at that's the nature ng isang tupa. At hinalintulad ni Prophet Isaiah ang naranasan ng ating Panginoong Kristo. Naalala niyo ba nung tinatrayan ng ating Panginoong Kristo, para siyang tupa na hindi bumibig? Kung paano siya tadyakan, duraan ang high priest. Tingnan niyo po. Can you imagine na ikaw yung, halimbawa, isipin nyo lamang po. Meron isang thinking na I just, in a memory, kung kayo halimbawa isang anghel, ang isang anghel po yung makapangyarihan, libo-libo po ang kayang patayin ng isang anghel. Halimbawa kayo ay isang anghel ng Panginoon. Let's say lang, tayo anghel ng Panginoon. At alam natin, because nakasama natin sa langit ang Panginoon, alam natin na ang Panginoong Kristo is part of the triangle. And then, halimbawa tayo yung mga anghel, nakikita natin yung ating Diyos ay sinusuntok, nilalapastangan ng mga tao. Can you imagine kung naiisip ng mga anghel, wait, bakit hinahayaan ng ating Diyos na siya'y lapastanin ng mga tao ng kasalanan? Can you imagine na naghihintay lamang, alam niyo po ba, naghihintay lamang ang mga anghel na tumawag ng Panginoong Kristo? Lahat ng tao po na malabos na sa Panginoong Kristo ay pwedeng patay kagad. Can you imagine na pwedeng naghihintay lamang siya? Kung yung mga anghel naghihintay lamang na, wait, tawagin mo na kami nang papas ng mga yan. Pero hindi po yung ginawa ng Panginoong Kristo. Hindi po yung ginawa ng Panginoong Kristo. Meron nga pong awit na pwedeng tumawag ang Panginoong Kristo ng napakaraming anghel. At pagpapatayin po yung mga high priest, yung mga nasa Sanhedrin, yung mga Roman soldiers, pero hindi po yung ginawa ng Panginoong Kristo. Para siyang isang tupa, hindi siya umimik. Para siyang tupa na kung ano man yung gawin sa kanya, can you imagine yung duraan ka? Isang po ikaw, ang Panginoong Kristo isang Diyos at duraan ka ng ibili ka. Hindi po siya, that's the Messiah, that's what Christ did on the cross. Na para siyang isang tupa na dinala sa katayan ng tupa. Dinala siya sa presinto, in the judgment. Alam natin na hinusgahan siya ng Pilate, hinusgahan siya ng high priest, ni Ananias and Caiaphas. Alam natin yung story niyan. You can check the gospel account to see the details, no? But it was fulfilled. The verse 7 and 8 and 9, even po yung paglilibingan ng Panginoong Kristo was fulfilled. Literally, sa isang mayaman na libingan, nilibing po ang ating Panginoong Kristo in verse number 9. And with the rich and his death, it was fulfilled. Literally po, the prophecy na ito patungkol sa ating Panginoong Kristo. Pero ang point lang natin dito, in verse number 6 to 9, dito natin makikita ano pong klaseng hirap ang naranasan ng ating Panginoong Kristo. Yung kung dapat tayo po ang makaranas po nun, pero ang Panginoong Kristo po ang nakaranas po nun. At isa din po, by the way, isa pong bagay na matandaan po natin.
Ang Panginoong Kristo po ang qualified na tagapagligtas. Parang titingnan niyo po, pwede ba? Tandaan niyo po, ang Panginoong Kristo po ay kailanman hindi po nagkasala. Because that's the requirement ng isang Savior. Kasi kung ang Panginoong Kristo po ay nakalabag ng anumang batas, katulad natin bilang tao, yung ginawa po ng Panginoong Kristo ay magiging kabayaran lamang sa kanyang sariling kasalanan. Pero in reality po, sabi ng salita ng Panginoon, He was tempted in all points, yet without sin. Kahit po si Pilato, wala pong makita kasalanan po sa ating Panginoong Kristo. Sabi ng ni Pilate, I am innocent of the blood of this just person. Dito natin makikita in the prophecy ng the prophet Isaiah, anong klaseng hirap ang naranasan ng Panginoong Kristo. Now, verse 10 to 12, basahin natin. Ready? Read. Yet it pleased the Lord to bruise him, he had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied by his knowledge. Shall my righteous servant justify many, or he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he had poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sins of many, and made intercession for the transgressors. Now, in verse 10 to 12 po, makikita niyo po dito, ang Diyos Ama po'y nalugod nung ang Panginoong Kristo po'y pagmalupitan. Hindi po tinutukoy dito ni Prophet Isaiah na ang Diyos Ama ay malupit na Diyos na parang bakit siya nalulugod? Yung kanyang bugtong na anak na nga ang nasasaktan, ang nagdudusa. Nalulugod po ang Panginoon, ang Diyos Ama po, nung ang Panginoong Kristo po'y nasa krus po ng Kalbaryo. Dahil yun po ang tanging plano po ng kaligtasan. Dahil sa pag-ibig po ng Diyos sa lahat po ng tao, nung ginagawa ng Diyos Anak, ang plano po ng kaligtasan na pinalano po ng Diyos Ama, nalulugod siya. For it pleased the Lord to bruise him. Dahil yun po ang plano po ng Panginoon sa new creation. Tandaan niyo po, ang old creation ay nilikha ng Panginoon, sina Eva at Adan, pero ang tao po'y bumagsak sa kasalanan. Pero sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo, kung babasahin niyo po yung Book of Ephesians, in-explain ng Apostol Pablo, na darating po yung panahon ng lahat ng bagay ay igagather muli ng ating Panginoon in Christ. There will be a new creation, and Christ is the head of the new creation. At yun po ang ito po yung tinutukoy dito ni Prophet Isaiah na nalulugod ang Panginoon dahil ginagawa ng Diyos Anak ang plano po ng kaligtasan sa lahat ng tao po. Can you imagine yung po tinutukoy po ng verse 10 na yet it pleased the Lord to bruise him and it had put him to grief. Hindi po tinutukoy dito na malupit na Ama ang Diyos Ama, hindi po. Because ang ginagawa ng Diyos Anak ay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaligtasan ng lahat ng tao. At yung sabi pa doon, verse number 10, we see na ang kaluluwa ng Panginoong Kristo became an offering for sin. Tandaan niyo po, hindi lamang yung physical na sakit ang naranasan ng Panginoong Kristo. Even yung kanyang kaluluwa ay itinuring na offering for sin. Can you imagine sa krus po ng Kalbaryo? Naalala niyo pa sa krus ng Kalbaryo na sabi ng Panginoong Kristo, my God, why hast thou forsaken me? Yung po ay pagpapakita kung anong klaseng lungkot, anong klaseng loneliness ang naranasan ng Panginoong Kristo. Kasi po, nung ang Panginoong Kristo po ay nasa krus po ng Kalbaryo, ang Diyos Ama po ay humiwalay sa Kanya. Hindi nakanaig sa Kanya ang Diyos Ama dahil ang Panginoong Kristo po ay nakapataw sa Kanya ang lahat ng kasalanan at yung banal na Diyos at may justisyang Diyos, hindi po pwedeng makapaniig isang makasalanan sa Panginoong Kristo dahil sa kasalanan po ng sanlibutan. Kaya ganun na lamang po ang sigaw ng Panginoong Kristo pa. Aking Diyos,
bakit mo ko pinabayaan? Hindi po ito yung parang pinabayaan na hindi siya tinulungan. Hindi po. Yung pinabayaan is dahil binabayaan ng Panginoon Kristo ang kabayaran ng hustisya ng kasalanan ng lahat ng tao. Yung pong tinutukoy yung sinasabi dito ni Isaiah na yung kanyang kaluluwa became an offering of sin for sin. And dito din natin makikita, doon po sa binasa natin, na in verse 10 to 12, dito din po makikita yung resulta po ng ginawa ng Panginoon Kristo. Because of the Calvary, because of the suffering of Christ, dito niyo po makikita yung seed, yung inutukoy po dito ni Prophet Isaiah. Actually, ito pong seed na ito, this is the seed ng mga mananampalataya. Ito po yung lahi na ipinangako ng Panginoon kay Abraham. Hindi lamang si Abraham po is the father, we are Abraham's children, spiritually because of Christ. Ito po yung mga seed na tinutukoy, ito po yung bawat mananampalataya na tatalima sa Panginoon Kristo for eternity. Na makikita din natin dito, yung prosperity sa kamay ng Panginoon Kristo is explaining the prosperity that would come, the kingdom of God that would come, the new heaven and new earth na ang ating Panginoon Kristo ang magiging sentro. At dito din natin makikita na lahat po ng bagay ay nasa Panginoon Kristo na. All of the power, naalala niyo po ba sa Matthew chapter 28, ang lahat ng kapangyarihan sa mundong ito at sa langit ay ibinigay sa ating Panginoon Kristo. And that's verse number 10 to 12. Now, ang challenge this morning, now, this is what Christ did on the cross. Gusto ko lamang pong emphasize yung katotohanan na dapat tayo po ang napako. Dapat tayo po ang mabayubay sa krus. Dahil po sa ating mga kasalanan nagawa sa banal na Diyos at mga hustisyang Diyos, dapat tayo po magbayad. Pero dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, for God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Then yun po makikita ang pag-ibig ng Panginoon. Maraming tao po nagsasabing hindi kayang itapon ng Panginoon tayo sa impyerno. Maraming nagsasabing hindi tunay ang impyerno dahil naniniwala sila na ang Diyos po ay pag-ibig. Now, this is the place kung saan niyo po makikita ang pag-ibig ng Panginoon. Na yung kanyang sariling bultong na anak, ang kanyang pinamala, ang sariling bultong niyang anak ang nakaranas ng kaparusahan ng kasalanan. Now, in perspective, parang ganito po. Sino sa inyo, halimbawa, Ate Grace, kapatid ni si Thea, di ba? Wala ka sa inyo po ang merong anak na. Ako lang yata may anak na dito sa ating kalagitnaan. Pero kailanman hindi ko po kung siguro pwedeng ibigay si Jackie para sa isang kriminal. Halimbawa, para mapalaya itong mamamatay taong ito, RJ, si Jackie dapat ang bitayin. Ako hindi papayag kung kriminal yan. Halimbawa, yung kriminal na nanloob sa aming bahay, yung nagnakaw ng aming mga gamit. Halimbawa, Ate Grace, kaya mo bang ibigay si Thea para sa isang mamamatay, isang adik? Halimbawa, para mapalaya itong adik na ito, kailangan si Thea ang ikulong. Pero yung realidad na yan, yung po ang ginawa ng Panginoon sa Panginoon Kristo. Na dapat tayo po yung kriminal. Tayo po ang nadadapat magbayad ng ating kasalanan. Pero ang Panginoon Kristo po ang nakaranas po nun. At yun po ang tinutukoy na dapat nating sampalatayaan. That's the saving grace. Kailangan natin pagtiwalaan na yung ginawa ng Panginoon Kristo na ating pinag-aaralan ngayon ay para sa iyong kasalanan. Kasi tandaan niyo po, naalala niyo po ba last week? Kung paano si Jose Rizal ay namatay sa luneta? Kung ganun niyo lamang po tatratuhin ang ginawa ng Panginoon Kristo, yung ating pinag-aaralan, kung paano niyo tatratuhin ang pagkamatay ni Jose Rizal sa luneta, kung ganun niyo lamang tatratuhin yung katotohanan na
na pinag-aaralan natin dito, hindi po kayo maliligtas. Because ang pananampalataya po ay tanging sa ginawa ng Panginoong Kristo, the gospel. The gospel is the power of God unto salvation. Maraming tao po ngayon ang nasa impyerno, alam yung storya po na ito. Ang dami pong tao ngayon na nasa impyerno ngayon, alam ang storya na ito, pero hindi nila pinagtiwalaan. Kaya nga, ang challenge ngayong umaga, ano sa inyo yung storya ng Ebanghelyo? Na the suffering Messiah, ano sa inyo ito? Kasi kung ito yung parang storya lamang, parang isang okay, story, Panginoon, mahal ako, okay. Hindi mo maranasan ang kalitasan na over ng Panginoon. Kaya nga, this morning, it's good thing. Ang Panginoon ay nagbibigay ng panahon sa atin na pagtiwalaan natin siya at ang ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tayong lahat ay lumuko, tayong lahat ay bumikit. Ama namin gusto na makapag-ilan sa lahat. Salamat po sa inyong pong mensahe. Sa ngalan ng ating Panginoon Kristo, Amen. Magkakaroon lamang po tayo ng 2 to 3 minutes. Pwede po kayong manalangin sa Panginoon. Kung meron po kayong gustong ipag-pray in response sa mensahe natin sa umagang ito, this is the time po. And then pagtapos na po kayo, may request na po kayong mag-create ng noise and respect po sa ibang nananalangin. 2 to 3 minutes. Shall we pray? Ang namin gusto po na kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat dahil binigay niyo po. Pinadala niyo po ang Panginoon Kristo upang siya po magbayad ng aming kasalanan. Salamat po, Ama, sa Diyos na Banal na Espiritu na nagpaunawa po ng mga bagay nito sa amin. We pray and ask na convicting power ang Panginoon Diyos na Banal na Espiritu po ang umibig po sa bawat isa. Sa ngalan po ng aming Panginoon Kristo, Amen. Salamat po. We are dismissed.